Nice ding yung araw dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Stencil na natin yan at ready na rin natin yung mga kailangan natin gamitin. Let's go, umpisa na natin. Ito palang ipapatato ni Sir ay dapat sa dibdib. Yun yung unang usapan namin yung hindi pa siya pupunta dito sa studio. Nung nakapunta na siya dito sa studio natin, tanong niya nga sa atin kung okay lang ba sa dibdib na ipalagay yan. Sabi naman natin, okay lang naman sir basta't gusto mo na sa dibdib ipalagay. Pero parang nagdadalawang isip si Sir kaya nagsuggest na lang din tayo. Nagpaliwanag na lang din tayo na kapag dibdib niya balak ipatato, medyo masasayang yung space sa dibdib niya. Medyo malawak din kasi yung parte ng dibdib. At kung tatatuan mo ng maliit, medyo masasayang yung ibang space. Although okay lang naman din kung ngayon talaga yung gusto mo. Pero kung balak mo magpatato ng dibdib na buuhan at nakapaglagay ka na ng maliit na tattoo, ay medyo mag-a-adjust ka sa design na babagay dun sa luma mong tattoo para tumugma o bumagay pa rin sa luma mong tattoo yung bago mong ilalagay na tattoo. Kaya ang nangyari, nagdalawang isip na lang si Sir na magpatato sa dibdib. Dahil may balak nga rin daw siya magpatato ng malaking tattoo sa dibdib. Kung magtatato nga daw siya ng gantong kalaking size, sa dibdib niya ay mahihirapan pa siyang magganap ng design sa susunod. Lalo na kung balak niya talagang magpatato ng malaki sa dibdib. Ganda kasi yung part ng dibdib at bagay na bagay din yung malalaking tattoo. Kaya kung balak mo magpatato at gusto mo rin ng malalaking tattoo, kung maaari, iwasan mo na rin magpatato ng maliliit para hindi ka na mag-adjust sa design na gusto mong ipatato. Lalo na kung malalaki o yung portrait yung gusto mong ilagay sa dibdib mo. Maglalagay ka kasi ng portrait o drawing na mukha sa dibdib tapos may tattoo na at tatamaan ng old tattoo mo yung mukha ng portrait ay mahihirapan o hindi makukuha ng maayos yung mismong mukha. Kaya ang nangyari, nabanggit nga rin ni Sir na gusto nga din daw niya dito sa balikat. Nagsabi nga rin tayo na pwede rin naman yan sa kamay, sa tagiliran, ay yung part na hindi ganun kalaki yung area na masasayang. Ito rin yung part na magandang area kapag tatatuan ng mga gantong size, drawing o sulat na pahaba. Dahil sa balikat natin ay medyo mahaba lang yung pinaka part at hindi siya ganun kalawak. At ang balikat ay hindi ganun kaganda ay drawingan or gumawa ng portrait o kaya bilog. Basta hindi siya ganun kaganda drawingan ng malalaking tattoo dahil medyo curved din yung part dito sa balikat at hindi rin siya nakalapat ng maayos. At talagang bagay lang siya kapag gagawing design ng tattoo ay medyo pahaba dahil tumutugma din sa parte ng balikat. Pag sinubukan mo din kasi gumawa ng malaking circle dito ay hindi rin siya ganun makikitang bilog dahil hindi nga flat yung balikat. Yung tattoo rin talaga ay may pinagbabagayan kung anong design at kung saang parte siya pwedeng ilagay or mas magandang ilagay. Buti nga din at nagdalawang isip si Sir na ipalagay sa dibdib at dito niya naisipan sa balikat na ipalagay. Dahil mas maganda rin naman tignan dito sa balikat kumpara sa dibdib dahil mabibitin lang yung design. Pero kung sakali sa dibdib naman ni Sir ipapalagay, ay wala naman ding problema. Dahil alam naman natin na kahit saan mo ipalagay yan, ay babagay pa rin yan basta't gusto mo. Ay na pala, patapos na rin pala tayo. Maglalagay na lang tayo ng highlight. Ito rin yung kadalasang inaabangan ng iba. Yung white ink kasi kakaiba talaga yung binibigay. Nasarap yung white ink na yan. Sino rin ba dyan yung mga nag-aabang na pag white ink na? Yung tipong nag-uumpisa pa lang pero usapang white ink na. Ay na rin pala, tapos na rin pala tayo. Na ngayon kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay Sir. Saktuhan lang din pala yung napiling design o size na ipinatattoo sa atin ni Sir. Ay na ngayon kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Kaya para sa tattoo ni Sir, nice!